Hello guys! Welcome back to my channel! Konting stock news po muna tayo at pag-uusapan natin ang original na REIT, ang pinakaunang REIT sa Pilipinas. A-REIT is falling down. Bumababa po yata si A-REIT lately. Pag-usapan po natin. Ito po, nabasa ko lang po ito sa Business World, no? Ang sabi po sa article dito, A-REIT shares, yung shares po ni A-REIT ay nagde-decline despite kahit na daw po strong yung profit, no, mataas ang naging profit po niya for the third quarter of 2023. Ang news po na ito ay noong November 27, kahapon lang po ito, no. Okay, pag-usapan po natin. Ayan, ang sabi po dito, A-REIT Inc. saw its shares go down last week. Umpisa po last week despite reporting strong third quarter. Ang lakas po ng third quarter po niya, no. As revenues, investors remain wary amid high borrowing costs. Isa sa suspect nila yung borrowing costs, no? Based on data from Philippine Stock Exchange, no? Up to 32 million of A-REIT shares, no? Worth almost 1 billion pesos po yata ito, no? Were traded from November 20 to 2020 to 24, no? Making it the fourth most actively traded stock last week. Sobrang dami po nag-trade nito. So parang marami po yata nag-dump ng shares ng A-REIT, kaya po medyo bumaba po siya, no? A-REIT shares closed at 29.20 a piece last Friday, no? Dropping by 8.8% from 32 per share last November 17. Napakabilis po nito, no? 9%, halos 10%, no? In just a span of around 10 days, no? Ang laki po nito, no? Ayan, no? The stock has fallen. Oh, so since December 29, 2022, the stock has fallen by 17% kung compare po natin, no, last year December. Ayan, at kung titingnan po natin ng graph, ay naku talaga, ang sama po, no? This past few days talagang lumagapak po. Kitang-kita nyo naman po dito, lumagapak at mukhang lalagapak pa ito kasi may momentum pa po ito, no? Hindi naman po hihinto yan ng basta ganyan-ganyan lang po kasi syempre sasakay pa po yung mga trader at syempre, no, habang inaalam pa ng pinapakiramdaman pa ng mga tao na ito, no, baka po bumaba pa rin po ito, no, on the technical side, no. Tingnan po natin ang sinasabi po ng balita na to. Despite the positive news of increased net income, positive ba yung news na tumaas ang net income, pag-uusapan natin mamaya, no? Investors are carefully considering the various negative factors impacting the stock, no? Global Link Securities and Stocks Inc. Head of Electronic Trading Mark Crismon V. Santarina said in a Viber message, no? Presently, the stock is following a downtrend. Ayan na nga po, pinakita natin yung chart kanina, no? This trend may persist. Maaaring dire-diretso pa po ito in the coming few weeks. Ako po medyo naniniwala po ako dito na may momentum pa po ito na pababa po, no? So medyo ingat-ingat po tayo, guys, no? He said hefty rate hikes from Bangko Sentral to tame inflation had dampened the bottom lines of real estate investment trust like A-REIT, no? So isa sa sinisisi nila ang patuloy na pagtaas ng interest rate, no, ng Bangko Sentral, no? Ay syempre po kasi daming pangit na balita, no, sa inflation, no? Tumaas ang bigas, tumataas ang oil, so medyo lumalaban-laban ng konti si BSP, no? Ayan, so pero guys, ang gusto ko mga bigyan ng pansin po, bigyan ng din po sa inyo, ito mo sinasabi nilang increase net income, no? Dito mag-iingat po kayo pag tumitingin po kayo ng ganito. It does not mean na tumaas yung net income ay tumaas talaga ang net income. Ano ibig mo sabihin, no? Wag po natin pag REIT po pinag-uusapan, wag po tayong titingin, no, sa buong company, sa whole company, no? Bakit? Kasi palagi pag sinabi po kasi REIT, hindi po ito katulad ng normal na stock, no? Ang normal na stock po kasi hindi po masyadong gumagalaw ang outstanding shares po noon. Pero ang REIT po kasi lagi po yan every few months or every whatever ay asset for share swap po ito. So ibig pong sabihin tumataas po ang outstanding shares po ng mga REIT, no? Ang ibig ko po sabihin, no, in short po, nagkakaroon po lagi ito ng dilution, no? So kailangan pag mag-aaral po tayo ng REIT, no, titingnan po natin yung per share. Per share po ang tinitingnan po natin kasi lagi po nagda-dilute po ito. Yan po talaga ang nature ng REIT, no? Dilute po ito. Pasok sila ng pasok ng bagong asset, no, lalo na sa Pilipinas.
from their parent company, from their sponsor. Yan po talaga ang goal po niya, no? Ipasok po talaga yan, no? So dilute po yan, no? At ito na nga, tingnan po natin, no? So, ang revenue totoo, tumaas ang revenue. Tingnan niyo po dito sa taas, no? Tumataas ang revenue po, no? 1.48, 1.49, biglang nag-jump ng 2 billion, no? Ayan, ang net profit tumaas, no? Ayan, ito yung sinasabi sa balita, 1 billion, 1.03, naging 1.23. Tumaas nga po talaga. Talagang tumaas, no? Quarter per quarter po ito tinitingnan natin. Pero pag tinignan mo yung earnings per share, bumaba po ang earnings per share. Ayun ang sinasabi ko po sa inyo, bumaba. From 57, 58, naging 52. Ayun, bumaliktad yung trend niya, no? Bumaba ang trend ng EPS po niya, no? Bakit? Kasi nga po ito sinasabi ko po sa inyo, tingnan niyo yung diluted average shares. Nagkakaroon po ng dilution, tumataas po ang number of shares. Ayun, no? Kasi lagi pong may asset for share swap. So ingat lang po, no? Pag nag-a-analyze po tayo nito, hindi ibig sabihin tumaas ang net income ay talagang tumaas. Hindi po, no? Per share po talaga kasi laging may dilution, no? At isa pa po tinitingnan po dito yung funds from operation, no? Kasi ang alam ko po, no, tinitingnan po talaga ng maraming nag-a-analyze po ng REIT, no? Hindi po yung net income talagang tinitingnan daw po nila. Hindi po tong earnings per share, no? Ayan, kasi accounting earnings po yata ito. Ang tinitingnan po yata nila, ang pagkakaalam ko po, yung funds from operation, no? Ayan, at kung titingnan po natin yung data, ayan, medyo bumaba po siya nitong third quarter of 2023. No? Anong guys, ang tingin po ninyo, no? Anong interpretation po ninyo dito na bumaba ang funds from operation? Ang funds from operation, cash flows po ito, no? Na nanggagaling po sa operations po nila. Yun ang pagkakaintindi ko po. Anong tingin nyo po dito? Bakit bumaliktad, no? Bumaba ang funds from operation ni REIT? Ayan, no? Patuloy po natin basahin po ang balita po na to, no? Ayan, ang una po sinasabi po nila dito sa article, no? Borrowing cost, no? Ang una po nilang sinasabing naging dahilan, nagkaroon ng downward impact sa profit, no? Ayan, no? Borrowing cost, no? Pero tingnan po natin, no? Uncertainties in the economic condition with inflation still going up to influence A-REIT stocks to go to a downward trend, no? Ang sabi po ni Mr. Pangan, no? Okay, so pero meron pa po ito, marami pa po ito sa ilalim. Maganda po yung discussion po dito sa balita po na to. Ang ganda-ganda po. Ito na po, no? Ayan. Ito po ang isa. Nagkaroon po kasi ng asset for share swap. Ayan, no, worth 6.8 billion. Nagpasok po ng property galing ASEN, papasok ng A-REIT, nagkaroon po ng asset for share swap. Kaya po ito po, talagang nagdadilute po ngayon si A-REIT. Mukhang ito po talaga isa sa malaking factor po, kaya bumaba po ang price po niya sa market po ngayon in exchange for almost 200 million primary common shares, no? Primary common shares of A-REIT added 2.76 million square meters of ASEN land in Zambales to its portfolio under a 25-year lease. Ayan, ito po ang isa talaga sa malaking factor. Ito kasi yung bagong nangyari last week, November 17, and then nag-coincide po dito na bumagsak po talaga ang presyo ni A-REIT. So mukhang hindi po nagustuhan ng mga investors po ito, no? Ayan, Mr. Pangan said the move caused a stock decline as short-term investors see dividends to go down with the increase of the shares to be issued to ASEN. Ayan, pababa po talaga ang dividend, no? Ayan, kasi ang laki po na na-dilute po, no? Not unless po na talagang maganda po ang income noong asset na na-infuse kay A-REIT na galing po kay ASEN. Pero hindi pa ako masyadong familiar po dyan. Only time will tell kung talagang magiging maganda po itong asset for share swap na nangyari po na ito, no? Ayan. Parang si REIT, no? Ang ganda, no? Na nagda-diversify po sila, no? Parang si REIT, no? Ayan, kasi ASEN renewable, no? Ayan, no? However, ang sabi po ni Mr. Santarina, the move is strategic. Mukhang maganda yung move na ito kasi naging diversified si A-REIT, no? Dati kasi office tsaka mall, retail, office and retail. Ngayon, nadagdagan, hindi na lang office and retail ng exposure po nila. Ayan. So, ibig pong sabihin, mas maganda po ito. Lalong-lalo na po kasi ang mga renewables po, syempre, no? Hot na hot po yan ngayon. Hot na hot po talaga ang mga
ang mga renewables at maganda po occupancy po ng mga yan, no? So mukhang maganda po ito. Yun ang sinasabi po ni Mr. Santarina. Ang tingin po niyo, ako nagagandahan po ako dito, no, nang nagkaroon ng ganito. Kasi dati office and retail ka lang, ngayon tatlo na, no? May renewables ka na, no? Both analysts agree that the stock movement of AREIT is bound to spiral down in the coming weeks. Yun lang ang masaklap. Ayan, dalawang analyst na po ang nagsasabi na babagsak. Babagsak, hindi po ako sila nagsabi, babagsak po, no? Babagsak ang presyo, no, ng REIT, no, in the coming weeks. Ayan, no? The office sector in the third quarter saw an 18.7 rise in vacancy. Baliktad po ito. Okay. So, yung vacancy po ang tumaas. Ibig pong sabihin, no, yung occupancy bumaba. So, hindi po magandang balita po ito, no? With the cumulative 2.2 million square feet of new lease termination. Nagta-terminate. Grabe na mga lease, no? And office space completion according to the third quarter office market report of Colliers. The country has just begun to stabilize in occupancy level as office transactions slowly rise 2% year on year, no? Ayan, tumataas naman daw po year on year, no? Colliers predicts that overall rents will fall. Ay, bababa daw ang renta by another 2% by end of this year. Yun nga po, yung mga office space po. At ito, sabi po nila, third party po ito, no, na ang expectation, bababa po talaga ang office space. Siguro po kaya po naging dahilan din po, no, naging factor na nagustuhan po nilang pasukin din po ang asset for share swap with ASEN. Ayan, no? Babagsak pa po ang rental. Hindi natin gusto ito, pero that is the reality po siguro, no? Ayan, no? Ano po to? Mr. Santarina placed AREIT support and resistance at 29 and 31. Yung isa naman si Mr. Pangan, ang support and resistance niya is 29 and 33, no? The property's strategic location in a growing industrial corridor is expected to yield attractive rental returns, boosting earnings and dividends. Ayan. So, parang ang gusto yata nilang maging message, long term mukhang maganda naman po, no? Kaya lang in the short term, meron tayong konting pain na mararamdaman po, lalo-lalo na sa dividends po na matatanggap natin from a REIT. Ayan, no? So anong po tingin po ninyo guys sa nangyayari kay AREIT, no? Long term ba? Goods pa din ba si AREIT, no? Temporary setback lang ba ito? Buy in the dip ba tayo o dapat ba tayo matakot sa nangyayari kay AREIT? Ayan, no? If wala ka pa sa REIT, no? Ako po, ang masasabi ko po dito, antay-antay po tayo na mag-stabilize po ang presyo kasi bumabagsak po, no? Don't catch a falling knife, no? And kung mas ma-patient po kayo, ang masasabi ko po, wait po natin, no? Kung wala pa tayong REIT, no? Wait po natin yung next quarter na report. At bago po tayo mag-decide, no, kung papasok po dito sa mga wala pa po, no? Pero ko in long term, no, wala naman pong secret, no? Gusto ko po talaga si AREIT, no, versus other REITs, no? So gusto po natin si AREIT, no? Kaya lang syempre sa ngayon may konting pain. Ayan, no? Ano po tingin nyo guys? Okay. Disclaimer lang po, not a pro, not a financial advisor, general education and entertainment lang po. Personal opinion lang po ang lahat na ito, no? God bless po sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.